It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi, Gators! Welcome back sa ating episode 70 dito sa Notify Satellite. Grabe! Super singil naman kayo ng utang ko. Alam mo talaga, sila yung pinaka hindi busy dito sa buong mundo. I-barbie tap nyo kasi ako, te. Kaya siguro nawawalan ako ng gana. Over naman, walang motivation ko. Siguro kung Yiti Pirate, ilabas nyo, mamomotivate ako dito talagang upload agad ako niyan pag may Yiti Pirate. Kakainin. Ganun. Iitiri. So, yeah. Huwag na natin patagalin pa. Dumako na tayo sa ating first story sa ating episode 17. So, DJ Mod, roll it. So yeah, ang ating first story sa ating episode 17 ay category is horror, slash kulaba, slash taho-taho. At ang kanyang titulo dito is Mabigat si Tito Rep or Mabigat si Tito. So anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, as slash at that alert, and good evening to all e-gators. Good morning pa lang. Charot. Basta ganun. Bahala na ako sa buhay. This happened last year lang, and hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin to. So, ito na nga, skip ads. Around 10 a.m., bumisita ako sa Punto de Fuji kasi fatherless na ako eh. Dumalaw lang mi kasi sa cemetery kasi may upcoming operation ako and need ko lang ng guidance from him. Okay naman sa pag-guide. Tegi na nga, utusan pa. Sabi, uod na nga, utusan. Taya mo na. Puji mo naman yun, di ba? So, ito na nga. Di pa ako nagjajalmusal nun. So, medyo gutomstra ang keki. Pumunta muna ako sa 7-Eleven at magbaylaro ng food. Huy, masarap ang lasagna sa 7-Eleven. Ay, hindi ko pa natatry. Totoo ba? Favorite ko kaya lasagna na mujring. So, let's move on. Anyway, pagpunta ko sa Shuntod ni Fuji, ay empty naman ang bench. Kaya doon na ako mismo umupo at lumaps. Medyo malabo talaga yung mata ko at nearsighted pa ha, pero najiwan ko sa baler yung aking salamin. Across dun sa bench na inuupuan ko, may isa pang bench na parang meron nakapatong na something. As in, pakilamera kasi yung keke, so lumapit ako para ma-sightsong ko. Over sa pansin, kala mo talaga siya si Maris Cabral. Bakit? Ikakat-kat pa, panyeta ka. Ba't naman kasi? Okay. So, ito na nga. Paglapit ko, kita ko yung isang maletang malaki at something na nakabalot sa clear na plastic. Medyo nakulba ako nun kasi super sketchy ng mga nakita ko sa kabilang bench eh. Like, di ka naman binuksan yung maleta or hinawakan yung mga nandun, Mima ha. Pero ma, ito na nga, ang twister. Okay, ganun lang. Siyempre wala pa yung music, alam naman patagalin ko, di ba? Nyak. So, let's move on. Siyempre, nakita ko na sa malapitan yung kabilang bench. Of course, iba na yung pumasok sa brain ability ko, ma. Pero si Keki, dalok-dalok pa rin ang lasagna. Bakit nagamit niya yung dalok-dalok? Okay, dalok-dalok pa rin ako sa lasagna ng 7-Eleven. Yung nakapatong sa bench ay hugis tao talaga, Mima. Like, para siyang upper body ng buo kasi nakajulma yung head and shoulder. Mind nyo nakabalot siya sa parang carpet, kumot, then naka-wrap siya ng clear plastic na very tight. At halatang may blood marks pa yung carpet. Parang hati siya, ma-over naman sa manananggal sa umaga. Of course, sa mga docu-series, pag maleta, ang unang pumapasok sa utak ko is mala Jeffrey Dahmer, ganun. Cool ba talaga ako, ma, pero tuloy pa rin ako sa pagmuya, si Keke, ng food hanggang sa, di ko na matiis, ma, bakit kasi I'm sitting on a crime scene at nagsabi na ako sa malapit na si Q. Sabi ko sa si Q, tara, bakit naman in-invite yung si Q sa Cemetery? Bakit naman nagyarurot muna bago i-check yung maleta? So, let's move on. Okay naman sa pag-thirst trap sa Nick New, kala mo talaga siya. Chiniga ko sa isang garden at yung nakita ko at tinawag niya sa radyo nila. Bumalik ako sa kinauupuan ko ma at nag-wait ako ng response ng mga Nikyu. After 30 minutes may pumuntang manang sa bangkay at hinila yung maleta ma. Ang proof of purchase, meron ako sa baba. Medyo matanda na si Inay at medyo nabibigatan siya sa pag-carry ng maleta. And not for long may pumuntang staff ng Yamiteri at pinagtulungan yung upper body.
Bago ako umuwi narinig ko yung isang kasama ni Manang na, "Ano, mabigat ba si Tito?" Yun lang, tama na kayo, may ganyang kili-kili ko. "Here ang picturaka ma." Oh my God, totoo ba? Ay, oo nga. Ayun 'no, maleta ret. Anong gagawin nila dun? Baka buto yun, Botostra yun. I think Botostra yun na puwede nila 'di ba kasi inuupahan lang yun, oo. Inuupahan lang yung I think Botostra yun kasi inuupahan lang 'di ba yung mga apartment sa mga Nementeri. So, ayun, baka i-ano na nila yung bubunugin, ano yun, cremate, baka gano'n. Kaya ginet nila yung Botostra. So anyway, pero nakakabokot 'di ba maka-sight ng Botostra. Buto puwede buto hindi ka kabahan, mananabik gano'n, ah. Anyway, thank you so much for sending your story. So dumako na tayo sa ating second story, DJ Mod, roll it. So, yeah, nandito na tayo sa ating second story. So, ang second story natin, category is tearjerker slash SKL slash may konting horror. Ang kanyang titulo dito is, When Was the Last Time I Feel Hope? So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sophie, aka Willard, at higit sa lahat sa mga igiters. Mima, year 2019 when my world becomes gray. Masaya talaga kami ng family ko, lalong-lalo na ang Muji ko. Grade 8 ako noon at sinapian siya. Gabi yon. At talagang kulba kami dahil nagagalit na ang Fuji ko. Umalis siya sa bahay, Mima, kaya kami na lang ng mga kapatid ko ang nagbantay sa Muji ko habang nakatali sa higaan. Mima as bunso, takot ako talaga. Niyayakap ako ng ate ko nun, ma'am, siya habang umiiyak habang yung isa ko namang ate ay hinahagisan ng asin ng Muji ko. Akala mo talaga nagpiprito ng ano ba, bokot na nga ako eh, dadagdagan pa ng over eh. So, Mima, bumalik na ang Muji ko at may kasama siyang fairy godmother. Nilagyan ng Muji ko ng white cross sa noo at dinasalan. Mima, nagwala si Muji at ang binabanggit na pangalan ay nanay ng Fujiko, which is si lola ko in short. Sinabi niya mga katagang, ikaw na ang panalo, Miguela. Ikaw ang maganda. Mima, takot talaga ako noon kasi 2013, ang tegeret ng lola rat ko. Humingi pa siya ng damo at lupa dahil ayun daw ang pagkain niya, ma. Pero by the way, Mima ha, before mag-umaga, okay na siya. Pero ma, ito na ang twister. Mima, 5 months after, nauod ang Muji ko. Sad talaga ako nun ma kasi umuwi ako galing school na may kabaong na pala sa bahay namin. Almost 2 weeks na siya sa hospital at bangkay na nung bumalik sa bahay. Mima, bumalik ang fairy godmother sa amin at sinabing kinuha daw ang katawang lupa ng Muji ko. Pero dead man naman kasi sa loob ng 5 months nag-iba na kami ng religion at paniniwala. Mima, after 1 year ang Fuji ko naman ang nategiret. Nategiret siya dahil sa kidney failure. At Mima, kami ang nag-aalaga sa kanya dahil ayaw niya sa hospital. Kasagsagan din kasi ng COVID, Mima. Pero dahil dun na-realize namin na mabait naman pala ang Fuji ko. Mas pinili niya sa bahay para di maubos ang pera at ang property namin. At ito ako ngayon, Mima. Pinag-aaral kami ng panganay kong kapatid. Future engineer ako at ang ate ko naman ay nursing student. Lumalaban ng patas at patuloy na naghahanap ng liwanag. Masaya ako, Mima, kasi sobrang tibay ng samahan namin magkakapatid at wala sa aming may jowa ha, kasi pangako namin sa isa't isa na i-heal muna namin ng teenage life namin bago mag-beberet. Pero sa totoo lang, Mima, malungkot talaga ang buhay kapag walang magulang. Mahirap maging magulang sa sarili mo at mahirap magkamali kasi wala nang magulang na sasalo sa'yo. Kaya sa mga kapwa-igiters ko diyan, mahalin niyo ang magulang niyo habang nabubuhay pa sila kasi sabi nga nila, pamilya mo lang magsisilbing payong mo sa oras ng matinding bagyo or dilubyo. Mima, thank you for always putting smile on my face before I sleep. Your TikTok live isn't just a show, it's a pill that someone's in need. You inspire me to keep fighting kasi kailangan ko pang maranasan ang matinding
ninya. Tama na kayong kilikili ko. Oh, it's so sad. Pero kaya niyo magkakapatid. Laban lang, hustle life. Like, andiyan na. Ang galing nyo nga eh, 'di ba? Like, andiyan na kayo sa ano nyo. Ang strong nyo. Like, pinag-aral kayo ng panganay niyo, tapos talagang hine-help niyo rin siya, and I know sobrang babait niyong tao, kaya bine-bless kayo din ng ganyan. At hindi naman mawawala ang mga parents niyo, nandiyan lang yan sa side niyo, binabantayan kayo, at they are proud of you all also, 'di ba? So, pagpatuloy niyo lang at mahalin niyo ang isa't isa. So, yeah, nakakayak naman ang story. Medyo may horror, pero bukod ako dun sa mga bonib-bonib, 'di ba? Ayoko ng mga bonib-bonib. Siyempre wala tayong laban diyan, bonib na 'yan, eh, 'di ba? Anyway, lagi kayong magpe-pray ha, para gabayan tayo ni God ng love and peace and happiness. So, yeah, dumako na tayo sa ating third story. DJ Mott, Ralet! So, yeah, dumako na tayo sa ating third story. Ang ating third story dito is category is libido, slash kulaba, slash SKL, slash dilubyo. Oh, yan na, yung favorite niya. At ang kanyang titulo dito is Initera sa eksena, Nahuli sa toka. So, anong gagawin? Let's read it! So ito na nga, nakita kami ni BF ko sa BGC. Kasi sinudo niya ako dahil kakatapos ko lang magpasalon, syempre nag-date kami at kumain sa Niasby, pero tumaas na talaga ang libido ko sa kanya. Yung tipong habang nagwo-walk kami, sinasabi, gusto ko talaga hawakan yung nitty pilot niya. Bumabakat kasi Paano ba naman kasi ang tagal namin di nagkita. Tas ang pogi niya nung kasama ko siya. Kaso nga lang na may bukit siya or sakit. Kaya sabi ko sa sarili ko, behave ka lang, may bukit siya, next time na lang. Kinausap niya yung nitty pilot, kinausap niya yung niya pilot niya, parang siguro, manahimik ka muna. Oo nga. Siguro sabi niya, psst, gagano na yung niya pilot, psst, mamaya ka na manahimik ka muna, may bukit siya. So, let's reenactment na naman. So, ito na. Ang sabi niya dito is, at sabi ko naman, sige, 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 sige. At pauwi na kami, nag-book kami ng Grab, at ito na nga ang mga nangyari. Habang nasa sakyan kami, binibihave ko lang talaga ang ngipay ko. Sabi ko, naawa ako, inuubo ba naman at may ngipon. So, nagtulog-tulugan na lang ako at balikat niya at traffic kasi as in sa BGC to Mandaluyong lang biyahe. Pero sobrang tagal ha. At habang nag-i-sleep-sleep pa sila ko, kunwari, hinihimas-himas ko yung extra ko. As in, nakataas, as in, nakakataas ng libido yun ha. So ako una, syempre, tahimik lang na parang pilitin mo ko, more. Minsan ganun din yung atake ko, parang, ganyan din ako sa lalabs ko. Ano ba yan, ang init naman dito, banda dito. Ganun din ba kayo? Wow, over mo sa ass. So, let's move on. At ayun nga, sabi ko, pilitin mo ako, more pa, Ems. Tapos maya-maya lang, ay, ibiniba niya ang tubera ko. Nasuot ko, agad-agad siya dumede na para bang kakalabas pa lang ng bata eh. So, yun na nga, nagiinit talaga siya naramdaman ko. At dali-dali ko naman siyang nilip to lelap. Nasa Grab kami neto, maha. O, so paano kayo naglip? Baka jumoy naman si driver. Baka magbagansya kayo ni driver. Eto. At tingnan nga natin yung twister. Baka, psst, anong ginagawa niyo po, ma'am, sir? Anong ginagawa nito? Psst, stop ko to. So, let's move on. Lumalakebs talaga yung nitty pirate niya. At agad ko naman tong hinawakan at mabumubukol talaga. Walang bagong masarap pa rin i-orpap. So, ayun na nga, kinakapa-kapa ko lang ito at pinipisil-pisil and binaba ko na ang sipireta niya at ginosok ang aking kamay sa loob ng panstra niya. Habang naglilip-tulelap kami, ay pinagsalit-salitan niya lang ang dibdib ako at bebeg ako hanggang sa lumabas ang panimulang white cast niya. Siyempre, basta mas binilisan ko dahil nasa Grab hindi siya magmo-moan and back kasi ate naman, marinega kami, di ba? Pabukol na talaga at nagulat na lang ako kasi yung nitty pilot niya, tayong-tayo na para bang kusang lumalabas yung ulo nito sa bukas ng nyipera. Agad-agad ko siyang pinuusog at inorpap ng dahan-dahan kaso parang lalabasan na siya. Kaya ginawakan niya ang ulo ko at inuyog-yug yun. By Willie Rebellion.
Iyog-yog mo, iyog gano'n ba 'yun? Anyway, ito na nga ang twister. Habang niyuyog niya bilang sinabi ng driver, "Anong ginagawa niyo sir, ba't umaalog sasakyan?" "Bagansya mo." Bakit kasi sa gabilet pa? Ano ba 'yan? Ma-traffic nga pala at ramdam ng driver ang pagyuyog ng sasakyan dahil hawak niya ang ulo ko. Hindi ko naman nakitang lumingon yung driver pero makulba talaga ako, as in kulba din siya ha. Agad-agad niyang sinarado ang sipereta niya, kainalali niya na nga magiging bato pa ba? Na siyempre acting walang nangyari kami sa likod nag-open ako ng Yesbook at nag-open ng feed para may sound tas ingay-ingay kunwari na mabukit ang ngipin ko habang siya naman ay kulba talaga. Nakababa na kami ng bosakyan at nakaalis doon, grabe dilubyo talaga, tain na susutok na nga ako sa bibig. Tinutok ka na daw ng white ka sa bibig, extra siya. This is Strata Story pala, sorry nakalimutan ko. Strata Story ha. Another twister, nakita ni BF na medyo lumingon si Kuya Driver at nakita niya na may camera ang Grab. Pero nakita na namin na nakatutok ang POV ito sa labas ng karuray. Pero hindi naman namin alam kung meron sa loob. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on. Kaso ngayong gabi lang nangyari, tama na. Pawis na yung kilikili ko. Proof of purchase, ayan yung suot ko niyan kahit madaling ibaba. Ay, taray oh. Grabe. Ayan na. Over naman kayo sa Herbognac. Sige talaga walang pinipili, no? Grab fan? Talaga nag-grab fan pa kayo, ha? Pwede naman kasi sa Baler na lang para talaga ma-achieve ang La Nina agad-agad, diba? Anyway, nitipay niya, nipay larot niya, alamang pigilan ko kayo dyan, diba? Wala naman akong powers pagpigil. So anyway, basta ayusin niyo naman yung pagnyanyarurot niyo. Wag naman sa may mga work, ganyan. 'Di ba? Like, para tuloy-tuloy naman yung work ni kuya. Grabe naman. Pag jumoin yun, anong gagawin niyo? Charot. So anyway, that's all. So let's move on with our next story. Ang nating next story is category is Libidorch slash GL slash SKL slash Kulaba slash Taco Noob slash a third jerker. Ang dami naman. Okay naman, alam mo talaga siya na yung pinaka-powerful dito. So, at ang kanyang titulo dito is Bed Squeak. So, Bed Squeak ang kanyang titulo. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie. I'm a Omsiret and still a Bagets. And nais kong itel ang story na ites because it's been bothering me for days na. Near back last week, my sisterette is a Shibo and may GF siya. And yung GF is nagstay siya dito sa baler namin. During the night, ng pagdating ng GF niya, nagwa-watch lang ako ng horror TikTok sa tablet ko while nakajoot ng headset. Pinaborlog ako sa floor while my sister and her GF ay nasa bed. Around 1 a.m., gising pa ako and bigla ako nakarinig ng jingay from the bed. Nag-i-squeak-squeak yung bed and dinedma ko lang kasi normal naman yun, kama namin, diba? Later on, nakarinig ako ng jingay na sana di ko na lang narinig. Nagsisi. Nakarinig ako na naglilip-to-lelap noises, ma. Yes. Para may nag-arp up na ang chupa chups, yung sounds, and let me tell you, ma, napaka-uncomfy nun sa akin. Siguro nasa isip nila is naka-headset naman ako, kaya hindi ko sila maririniga. Pero in reality, isa lang talaga yung nakasuot. Nakalisten ako sa mga noises and everything. Grabe talaga yung feeling. Nakalisten ako sa noises and everything nice. Grabe talaga yung feeling. Sobrang nababother ako, ma. Sinot ko na yung isang headset para makatulog lang ako. I was thinking nasisilip ba ako just to make sure pero sabi ko wag na lang. Baka traumata lang ako. Hinayaan ko na lang kasi lahat naman ng person ay may natatanging kaerbugan. Pero ma, ito na nga ang twister. Nababorlog na lang ako but it still bothered me talaga. The next morning around 10 a.m., na-disruptability ang sleep ko kasi nakarinig na naman ako ng bed squeak. Natakot ako, Mimaret. Kasi parang nagro-roleplay na lang ako na tulog-tulugan pa rin ako, ganun. Sure, I close my eyes. Parang ganun yung atake niya. Akala ko tapos na yung kagabi. Kaso nakalisen na naman ako na naglilip-to-lelap noises. And this time may dialogue na ha. Nakarinig ako ng ang syarap mo, ang sexy mo. Guys naman!
Grabe naman kasi ba't may show pa talaga? Dapat quiet place lang na parang gano'n ba 'yun? So let's move gano'n ba 'yun? Malay ko. So let's move on. At in between that jingay talaga hindi ko alam kung kinakalikot nila yung isa't isa, pero sana hindi. Yun lang for the story. That morning medyo naiyak talaga ako kasi naburduhan ako sa nangyari and I can never look the same way at people again. Hindi ko makomprehend yung nangyari but I feel delivered na nailabas ko na 'to pero sana 'di talaga maulit. I feel uncomfortable and scared dun sa happenings pero inintindi ko naman na ang lahat ay may angking kaerbugan. Sana lang matuto tayo na ilugar ito. Yes, ilugar niyo na lang. Thank you, Mima Sophie. Lots of love always. Proof of purchase, it may not much, pero ito yung room kung saan kami nag-sleep as seal. As you can see, nasa floor yung bed ko and nasa taas sila. Sana nakatulog na lang ako. Ano? Sana nakatulog na sa pag-visualize ng story. Talagang renega yan. Ikaw ba naman merong kahoy dito eh? Marinega talaga yan, 'di ba? Pero sana naman kapag may ka-join force kayo ng mga boo, wag na kayong magnarurot. Grabe naman, parang awa niyo na. Mas noon na lang talaga ako. Wag na kayong magnarurot or parang tigilan niyo muna konti tapos pag wala na, doon na yung bakbakan yung pak. So yun lang yung advice ko sa inyo. Wow, akala mo naman talaga ang daming mati-take notes eh, no? Anyway, that's all. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah. Let's move on with our next story. This story is category Terjerker slash Friendster slash SKL. So kapag SKL, super iksi lang. Gano'n. And ang kanyang titulo dito is 1/4 sheet of pad paper. So anong gagawin? Let's read it! This is a real story. And I just want to share this kasi parang madalang ako makarinig ng ganitong klaseng story from Dagok time. Namojin naman. Charot! Hindi, okay, lahat ng story pwede dito. Anything under the sun, under the moon, under the bed, lahat. This story is all about me and my Shupated by heart or as BFF, ganun. High school mali kami nang nag-meet up kaming dalawa. Actually, trio kami. Me and my classmates since elementary and magka-join. Then, jumoin siya kasi tatlong armchair yung set namin since first day of school. Syempre, knowing muna ng mga bagets hanggang sa naging mga mag-BFF na kami. Pinakuha kami ng papel ng teacheraha namin to write our drug names para makilala kami. So, fast forward. Over naman sa past. Para niya na akong bawaret. Kasi may times kasi nagipit ang taong ito dahil sa mga bayarin sa school, over naman siya sa pag-asa. Pero every time na lunch, since naghiwalay siya ng room, dadaan muna siya just to make sure na nakakain na ako ng lunch. Parang bawa-bawa yung feels niya kasi they're BFF. Ganon daw. Over naman sa kamay. Ba't may kamay dyan? Oo! So, let's move on. Ba't may nag-i-sleep as dito sa So, let's move on. Hayaan nyo na siya. Ayun na nga, si Willie. And then, let's move on with the story. And then, ang sabi niya pa dito is, dadaan muna siya just to make sure na nagkain na ako ng lunch. And kapag hindi pa, ililibre niya ako sa kantin. That's when I know he's my Shupated by heart. Pero ito na nga, ang twister, Anay Sophie. Fast forward ng konting vacation nung grade 9 kami, inaya ko siya mag-computer sa computer shop, malamang. Alam mo sa hardware timer. So, let's move on. Gaya ng lagi naming ginagawa. Turns out, nasa Manila siya kasi may bukit na pala siya sa heart niya. As a person na close sa kanya, medyo bastos bibig ko that time. Nakala ko nagbibiro lang siya. I even told him na mauud na lang siya kasi niloloko niya ako. Another twister happened nung nag-grade 10 na kami. We tried to find his name sa master list ng bawat rooms pero wala siya doon. And since first week of class pa lang, I decided na mag-cutting class para mag-computer. Over sa pagiging katingera, kala mo talaga magiging endorser ng piso na. Anyways, the shocking news revealed itself. Pag-open ko ng computer, then bukas ng FB Red, nakita ko agad yung post ng frenemy ko. Yung friend ko from elementary, yung isa sa trio namin.
wala na daw ang aking wala na daw ang aking syupatad by heart. Si Keki na culture shock sa balitang iyon, and I decided na mag-out na sa computer shop at pumasok sa school kahit kakabayad ko lang ng 2 hours noon. Nag-arrive na ako sa school at pigil na pigil ang iyak ko. Hanggang sa pagpasok ko sa room, nakita ko yung frenemy ko, di ko na napigilan na umiyak ng malala. Then sa funeral, hulaan nyo, ang dinala namin ng frenulin ko is yung 1/4 sheet of pad paper. Kasi dahil sa papel na yun nabuo yung friendship naming tatlo. Lahat ng friends namin na nandun ay naiyak. Then kasi alam nila na doon na talaga nagsimula ang lahat. Nang manghingi siya sa amin ng 1/4 nung pinakuha kami ng teacheraka namin. Lesson learned, pag sinabi ng friend mo na may manaramdaman sila or sakit, believe them. Kasi di mo alam, baka one day kunin siya ni Lord at magsisi ka sa huli. At least nagkaroon ako ng frenemy na grabe mag-alaga at mag-love. OMG, tama na kayo, may ganyang kilikili ka. So, yeah. May sinan siya ditong picturaka ng kanyang bestie at sila at ato. Anyway, nandiyan na naman yung bestie mo. I think nagbibiro ka lang naman yung sinabi mo yun. And he knows naman na, 'di ba kasi pag mag-bestie, same humor, 'di ba? Like ako nga sa namojoy na naman. Namojoy nga ako sa mga BFF ko, hindi nga ako nag-a-advise eh, kasi naiirita ako sa kanila. Nakailang talk na ako. Alam mo pag ano, pag parang nawawala na sila ng gana, laban lang. Ganun lang. Kasi alam nila na parang andiyan lang naman ako sa side sa likod nila to support them, ganun. So, pag kaibigan talaga or nakahanap ka ng true friends mo, they ano, parang family na eh. Parang, 'di ba, syupatid na talaga yung atake, ganun. So, yeah. That's all. Tama na kayo magad yung kilikili ko. So, andiyan lang yung mga friends natin na yan to help us to ano, 'di ba? Maganda makahanap ng kaibigan, ng totoong kaibigan, hindi yung para lang sa party, para lang sa ganap. Hindi yun kaibigan. Ang kaibigan is dadamayan ka sa lahat. Kapag nagkabukit ka, nagka-everything nice ka, 'di ba? Andiyan pa rin sila sa iyo at maalala ka nila. So, yeah. That's all. Tama na kayo So, yeah. Ayan, meron tayong bonus track, bonus story for episode 17 dahil grabe nung utang ko sa inyo, 'di ba? So, ito na. Ang next story natin, because it's a Pride Month. Happy Pride Month, everyone. Happy Pride, mga love ko. So, ang kanyang category is tearjerker slash family is love slash pride. And ang kanyang titulo dito is Supportive Popsy or supportive na Puji. So, anong gagawin? Let's read it! I know you're shook at ako ang nag-share ng story. I was only 14 years old when my mama left us. That time, I thought it will be Papa who would leave first since siya naman talaga yung may bukit. I don't know, it was just life playing tricks on me. Her leaving became an eye-opener. Mas na-realize ko kung gaano kahalaga ang family, lalo na si Papsi. Na siya na lang ang natira sa akin. Kaya sinabi ko sa sarili ko, I will give all the love I can give as a child. Dahil siya lang talaga yung meron ako. October 2018, I joined LGBTQ Grand Parade sa lugar namin sa Antipolo. Less than 80 candidates kami noon. And out of everyone, ako ang nanalo. Okay naman sa yabang na parang kala mo siya na si Lars Pacheco. As a winner, diba? Crown, ganon. But what made that day truly special wasn't the crown. It was the fact na si Papsi mismo ang gumawa ng costume ko. He was so proud of me and that moment, over naman sa ass, it was featured on ABS-CBN Paring Partners episode. Oh, panurin nga natin. Okay, andun daw sila. Fast forward to 2020, Papsi was diagnosed with chronic kidney disease. That day broke me. Parang gumuho ang langit at lupa. The thought of losing the only person left who truly loved me, it was too much. What made it worse, the COVID-19 pandemic hit. Ang hirap, ma. We reached the point we were had to fundraising para lang may pampagamot si Papsi. In his last months, I gave everything I had to show how much I love him. Ubus lahat. Pera, lakas, oras. I watched him slowly, nangihina na.
To the point na hindi na siya makalakad, hindi na makakain, tuluyan na talaga siyang nanghihina. Pero kahit pagod ako, hindi ko siya iniwan. I remembered how despite his illness, he worked so hard para mapag-aral ako, mapakain ako, at mabigyan ng maayos na buhay. Ngayon na siya naman ang may kailangan, ako naman ang gagawa ng lahat para sa kanya. Nilalaban ko yung mga kumot na naihan niya, sinusubuan ko siya, pinapaliguan, pati pagpunas ng wewet niya, lahat ginawa ko araw-araw. Wala akong ininda kahit gaano kahirap, gusto ko lang makasama siya kahit kaunti pang oras. Pero dumating yung pinakamasakit na parte, nakalimutan niya na ako. Baka dala na nga ng sakit niya, pero the day he looked at me, I didn't know who I was. Parang binunot yung puso ko, ma. That night, I went to church, the one we always used to visit. I used to pray that, Lord, heal my dad, please. I want more with him. But that night, my prayer changed to, Lord, hirap-hirap na po ang papa ko. Ang sakit-sakit na pong makita siyang ganyan at hindi na ako nakikilala. Isinusuko ko na po siya sa inyo. Bigyan niyo na lang po sana kami ng maayos na burol at makasama ko pa siya kahit sa huling linggo. Pag-uwi ko, sobrang pagod ako. Umidlip ako sandali, and I woke up. I started preparing food for him. Biglang sinabi ng kuya ko, wala na si Puji. Pero humihinga pa siya. Parang lumutang yung kaluluwa ko. I was in shock. Hinila ko ng atiret ko. Popsy was still breathing. Pero may hinihintay pa siya eh. Kaya nilapitan ko siya, hinawakan ng kamay niya at bumulong. Hi Popsy, ako to, si Danny Boy. Kung iniisip mong hindi ko kaya, kaya kong lumabang ka pa. Ayos lang pa. Kaya ko na, magpahinga ka na. Mahal na mahal kita. And you're the greatest gift I ever had. Ikaw na lang magkwento kay mama kung gaano ko kayo kamahal. Lahat ng yan binitawan ko kahit iniisip ko paano na ang buhay nang wala ang pinakaimportanteng lalaki sa buhay ko. Pagkatalikod ko, wala pang isang minuto, tumigil na si Popsy sa paghinga. Siya pala hinihintay. Sharing this story is not easy. Ramdam ko pa rin. Nandiyan ba siya? Okay. Over naman sa cry. Hindi kasi naman ayoko ng, asan na ba yung buisit na yun? Sabi ko, wag kasi magbasa. Anyway, let's move on. Sharing this is not an easy. Ramdam ko pa rin ang bukit habang binabalikan ko ang lahat. But I'm sharing this not just for me, but for others too. To all the parents reading this, lalo na sa may anak na parte ng LGBT community, your child doesn't need to be perfect in a world of I in a world's eyes. Just be parent who loves them perfectly. Acceptance and love from a parent can heal wounds that world will never see. Thank you, Sophie, for reading this and for being part of Papsy's stories. Love you. Pinigilan ko yung iyak. Pinigilan ko, nakita nyo? Ganun ako magpigil. Kasi naman nakakainis. Ba't kasi nag-send pa dito ng story? Anyway, yeah. Siya si Danny. So, yon, grabe talaga yon. Nag-ano kami noon. And I know the story is very challenging sa kanya. Like, from the start, and kikwento ko lang about the Danny. Like, ano siya yung OJT ko before na nagwo-work ako. And then, yun, naging mag-close kami noon. Kaya talagang buhay pa si Papsi no'n, eh. And then, ayun naging ano ko siya, as bunak-bunak, junak-janakan, gano'n. Like hine-help ko siya kasi siya lang talaga yung ano, like wala siyang kasama. Yung mga kapatid niya may mga siyamilya na. So, siya na lang yung mag-isa tsaka yung Puji niya yung magkasama. So, nakita ko yung ano, yung love nila sa isa't isa, and nakakatuwa kasi sobrang bait talaga ni Papsi sa'min. Kaya pinapadala pa kami ng mga laps and everything nice. So, ayun, sobrang bait din yun ni Danny. And I know naman grabe yun lalo na sa pagkaibigan ka niya. Like, super buhos. Kaya deserve ni Danny ng love. Kaya nandito ako para i-help din siya, and of course, gabayan siya kasi medyo may pagkapasaway din yun, eh. Anyway, so pinigilan ko yung iyak ko kasi alam ko hindi ko totally alam yung pinaka ano niya, yung Samuji niya kasi nga parang ano,
Bata pa kasi daw siya nung na-tegrate yung Muji niya and ang naabot ako lang is yung Fuji niya. So anyway, I hope you'll be healed na and nandito lang naman ako for you to help. So kung mapapanood mo 'to, pinigilan ko yung iyak ko. Alam mo naman ayokong umiyak. Never akong iiyak sa buong buhay ko. Patago ako umiyak like mga 10:30 PM, gano'n lang ako umiiyak. Anyway, thank you for sharing your story and sana, may makanood din ng mga parents na please, always support your child, support your kids, support your, child, 'di ba? Kasi they deserve a love. Lalo na yung mga bagets na part ng LGBTQ. They need love talaga from the family and from home, gano'n. So, para talagang palaban kami 'pag nasa labas kami kasi yung family namin nasa support na, 'di ba, gano'n. So, anyway, thank you so much for sharing your story and yeah. So, yeah, ayan grabe yung pigil ko sa crying lady ko, 'di ba, grabe yung pigil ko sa tears, queen of tears. Anyway, thank you so much for watching this episode and I hope marami tayong natutunan sa mga story na na-read natin for this episode 17. So, yeah, that's all. Tama na kayo magad yung kilikili ko. Hanggang dito na lang. So, bye! Happy Pride! I love you, alligators!